4 na mangkok lang ang nakahain para sa 6 na tao. Habang kumikinang ang bagong alahas ni Mara, nanginginig ang mga kamay kong may paltos kakapulot ng barya. Ang walang ambag, walang karapatang kumain, malamig niyang durugo, habang nakayukulang ang asawa ko. Tama na, oras na para bawiin ang dangal namin. Ngunit paano babangon ang isang inang tinapakan ang kahuli-hulihang butil ng pag-asa? 4 na mangkok lang ang nakahain para sa 6 na tao. Habang kumikinang ang bagong alahas ni Mara sa ilalim ng liwanag, nanginginig naman ang mga kamay kong may paltos, kakapulot ng barya sa palengke. Para sa mga may ambag lang ang pagkain, malamig niyang durugo, habang nakayuko lang ang asawa ko sa isang tabi. Tama na, oras na para bawiin ang dangal namin. Ngunit paano babangon ang isang inang tinapakan ang kahuli-hulihang butil ng pag-asa? Para sa mga nag-aambag lang ang kanin na ito, ang mga palamunin, matutong makiramdam. Ang mga salitang iyon ay tila matalim na patalim na humiwas sa malamig na hangin ng hapagkainan. Umatras ang paningin ni Tessa habang mahigpit na nakahawak sa mainit na mangkok ng tinola. Madaling araw pa lamang ay gising na siya, naghiwa ng mga sangkap at nagpakulo ng sabaw upang ipaghanda ng masarap na almusal ang kanyang biyanan na si Doña Pasita para sa kaarawan nito. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, 4 na mangkok lamang ng kanin ang nakahain. 6 silang lahat sa pamilya. 4 na mangkok para kina Doña Pasita, June, Mara at sa anak ng 2. Walang puwang para sa kanya at sa asawang si Rafael, lalo na para sa kanilang munting anak na si Maya. Nanginig ang mga tuhod ni Tessa. Halos mabitawan niya ang porselanang mangkok habang ang nakakapasong init ng sabaw ay tumatagos sa manipis niyang duster at sinusunog ang kanyang balat. Subalit mas nakakapaso ang malamig at mapanghusgang tingin ni Doña Pasita na tahimik lamang na sumisimsim ng kape, tila sumasang-ayon sa bawat panlalait na lumalabas sa bibig ng manugang nitong paborito. Wala ni isang salita ng pagtatanggol ang nanggaling sa matanda. Bumigat ang paghinga ni Tessa, parang may nakabara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang humikbi. Lumingon siya sa kanyang asawang si Rafael, umaasa na sa pagkakataong ito ay magsasalita ang lalaki. Umaasa siyang ipagtatanggol nito ang kanyang dangal at ang sikmura ng kanilang anak. Ngunit ibinaba lamang ni Rafael ang kanyang mga mata sa makintab na sahig. Tikom ang kanyang bibig, mistulang tuod na nawalan ng lakas at boses sa harap ng sariling ina at kuya. Ang katahimikang yun ni Rafael ang tuluyang nagpadurog sa puso ni Tessa. Mas masakit pa ito kaysa sa mga pang-iinsulto ni Mara. Yumuko si Tessa upang akayin ng kanyang anak na si Maya palayo sa hapagkainan. Nakita niya ang mga luha sa inosenteng mga mata ng bata. Luhang dulot ng gutom at kawalang malay sa kalupitan ng mga matatanda. Mahigpit na hinawakan ni Tessa ang maliit na kamay ni Maya at tahimik silang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Pilit niyang ikinukubli ang sariling panginginig. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak upang hindi makita ng bata ang kanyang panghihina. Mula sa kinatatayuan nila sa dilim, pinanood niya kung paano nagsalo-salo sina Mara at June. Ang paligid ay napuno ng masiglang kwentuhan at pagpapalitan ng papuri. Pinupuri ni Doña Pasita ang bagong negosyo ni June. Tinatawag itong haligi at karangalan ng pamilya Almazan. Ang bawat salita ng pagpapahalaga na iginagawad nila sa isa't isa ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang tiwala ni Tessa sa pamilyang ito. Habang inaayos ni Tessa ang mga pinagbalatan ng gulay sa lababo, napansin niya ang isang nalukot na papel na nakausli mula sa basurahan ni June. Kinuha niya ito at tiningnan sa ilalim ng malabong ilaw ng bumbilya. Isa itong bahagi ng sobre na may tatak ng isang malaking bangko at isang pulang selyo ng pagmamadali. Bakit may ganitong dokumento sa basurahan ng taong kani-kanina lamang
ay pinagmamalaki ang umaapaw na yaman. Iniwas niya ang kanyang isipan sa katanungang iyon at ibinalik ang atensyon sa kanyang anak. Naupo si Tessa sa isang lumang bangkito at kinarga si Maya. Tahimik niyang hinaplos ang impis na tiyan ng bata. Ramdam na ramdam ang pag-urong ng sikmura nito dahil sa gutom. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang lumang duster at marahang pinunasan ang mga pisngi ni Maya na basa ng luha. Wala siyang maibigay na masarap na pagkain, kaya ibinalot na lamang niya ang bata sa isang mahigpit at mainit na yakap hanggang sa makatulog ito sa kanyang bisig. Ilang sandali pa ay pumasok si Rafael sa kusina. Nakayuko pa rin ang lalaki. May dalang 2 pirasong tuyong tinapay sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang balikat ni Tessa upang haplusin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Rafael sa kanyang balat, mabilis na umiwas si Tessa. Isang malamig na distansya ang bumalot sa kanilang pagitan. "Huwag mo akong hawakan, Rafael." Mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Tessa, puno ng pait at pagkadismaya. "Hindi tinapay ang kailangan ko ngayon. Asawa ang kailangan ko." Naiwang nakatayo si Rafael, hindi makapagsalita, habang yakap-yakap ni Tessa ang kanilang natutulog na anak. Nakatingin si Tessa sa maamong mukha ni Maya at sa kalagitnaan ng katahimikan ng kusina, isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang aninong nagugutom at nagmamakaawa sa sarili kong pamilya. Ang salitang asawa ay tila isang malabong pangarap habang mag-isang bumabangon si Tessa sa malamig na sahig bago pa man sumikat ang araw. Sa halip na matamis na yakap, ang sumalubong sa kanya ay ang maginaw na simoy ng hangin sa madilim na kusina. Nagsimula siyang maghalo ng malagkit at gata, naghahanda para sa kanyang pagtitinda ng kakanin. Ang amoy ng nilagang pandan na humahalo sa umuusok na palayok ay nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kapayapaan. Ito ang kanyang sariling mundo, ang tanging lugar kung saan hindi siya hinuhusgahan. Ngunit ang maikling sandaling iyon ng katahimikan ay mabilis na binasag ng matigas na utos ni Doña Pasita. Inihagis ng matanda ang isang tumpok ng mga mamahaling damit sa paanan ni Tessa. Inutusan siya nitong labhan ang mga kasuotan ni Mara ng kamay dahil masisira raw ang tela kung idadaan sa makina. Idinugtong pa na yun na lamang ang tanging paraan upang magkaroon siya ng silbi sa bahay na yon. Mahigpit na kinagat ni Tessa ang kanyang ibabang labi hanggang sa manlasa siya ng dugo. Pinipigilan ang paghikbi na nagbabadyang kumawala sa kanyang lalamunan. Sumunod siya ng walang imik, nakagapos sa isang malalim na utang na loob na hindi niya kailanman inutang ngunit patuloy na sinisingil sa kanya. Habang nakayuko sa gilid ng poso, ang bawat pagtulo ng kanyang pawis na humahalo sa bula ng sabon sa palanggana ay naging piping saksi sa bigat ng kanyang sakripisyo. Nilalabhan niya ang kasuotan ng mismong taong walang awang nag-alis ng pagkain sa bibig ng kanyang anak kagabi. Nang makatapos at makarating sa palengke ng Tondo, sinalubong siya ng maingay ngunit mainit na bati ng mga kapwa-tindera. Lumapit si Aling Nena at maingat na inabot ang isang maliit na supot na naglalaman ng mainit na ulam para kay Maya. Ang simpleng gawang ito ng malasakit mula sa isang taong walang kadugo-dugo ay nagpadaloy ng maiinit na luha sa mga mata ni Tessa. Dito, sa labas ng naglalakihang pader ng mansyon, natagpuan niya ang tunay na pamilya at kalinga na ipinagkakait sa kanya sa loob ng tahanan ng mga almazan. Pag-uwi niya dala ang mga walang lamang bilao na abutan niyang nagtatalo sina June at Mara sa salas. Ang mga boses nila ay puno ng tensyon, pilit na ibinababa at kinikimkim upang hindi umabot sa labas. Binanggit ni June na may nawawalang malaking pondo na hinahanap na raw ng kanilang mga kausap, isang pahayag na nagdulot ng labis na pagkabahala at takot sa mukha ni Mara. Ngunit nang mapansin nilang nakatayo si Tessa sa may pintuan, mabilis silang nagpalit ng anyo. Ibinalik nila ang mapagmataas na tindig at matalim na mga tingin
na tila baga walang anumang gusot sa kanilang perpektong buhay. Isang malalim na katanungan ang nabuo sa isipan ni Tessa habang nililinis niya ang mga ginamit sa pagluluto. Bakit may nawawalang pondo, gayong kagabi lamang, ay nagdiriwang sila sa di umano'y umaapaw na tagumpay ng negosyo ni June. Bago pa man niya lubos na mahimay ang mga lihim ng mag-asawa, naramdaman niya ang mabilis na panginginig ng kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang nurse mula sa pampublikong ospital ang nagbalita ng isang pangyayaring nagpabagsak sa kanyang mundo. Naaksidente si Rafael. Nahulog ang kanyang asawa sa hagdanan ng eskwelahan dahil sa matinding pagkahilo, bunga ng labis na pag-o-overtime at hindi pagkain para lamang may maiabot na pandagdag na ambag kay Mara. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. Ang tanging rumehistro sa nanginginig niyang diwa ay ang imahe ng mga patak ng dugo sa malamig na semento. Kaalinsabay ng mabilis na pagharurot ng sasakyang pang-emerhensya na nagdadala sa lalaking pinakamamahal niya palayo sa tiyak na kaligtasan. Wabo. Ang mabilis na pagharurot ng sasakyang pang-emerhensya at ang imahe ng patak ng dugo ay patuloy na sumasariwa sa isipan ni Tessa habang tumatakbo siya sa mahaba at maputlang pasilyo ng ospital. Amoy gamot at alkohol ang paligid, ngunit wala siyang ibang hinahanap kundi ang kaligtasan ng kanyang asawa. Nang marating niya ang emergency room, halos bumigay ang kanyang mga tuhod nang makita si Rafael na nakahiga sa isang masikip na kama, balot ng makapal na benda ang kanang braso at may mga galos sa namumutlang mukha. Nilapitan niya ito, nanginginig ang mga kamay na dumampi sa malamig na pisngi ng asawa. Isang piping pasasalamat na buhay pa ang haligi ng kanilang maliit na pamilya kahit pagod na ito sa paghahanap buhay. Hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag ay dumating si Doña Pasita na sinundan ng matalim nitong tingin. Sa halip na yakap ng pag-aalala para sa naaksidenteng anak, malamig na panunumbat ang ibinungad ng matanda. Itinuro nito si Tessa at sinisisi sa sinapit ni Rafael. Tinatawag siyang malas na nagdala ng pasakit sa kanilang angkan. Walang awang ipinaalala ng biyenan ang walang hanggang utang na loob na dapat bayaran ni Rafael, lalo na raw ang sakripisyo ni June na nagpaaral sa kanya. Pilit na kinagat ni Tessa ang kanyang dila upang hindi sumagot na ang totoo ay iskolar ang asawa niya at walang ni isang sentimo na inilabas ang kuya nito para sa kanyang edukasyon. Ngunit alam niyang walang puwang ang katotohanan sa pusong matagal nang nabalot ng paboritismo. Nilunok ni Tessa ang natitirang hibla ng kanyang pride. Lumuhod siya sa malamig na sahig at nagmakaawa sa kanyang biyenan na pahiramin muna sila ng pambayad sa ospital upang mailabas si Rafael. Ngunit malamig na umiwas ng tingin si Doña Pasita, sinasabing wala siyang obligasyon na maglabas ng pera para sa taong pabigat. Sa pagkakataong ito, pumasok si Mara na may dalang pekeng ng ngiti at matamis na alok ng tulong. Babayaran daw nito ang buong gastusin, ngunit may kapalit na isang kondisyon. Inilapag ni Mara ang isang formal na dokumento sa ibabaw ng higaan ni Rafael. Isa itong kasunduan na isinasangla ni Rafael ang lahat ng kanyang karapatan sa lupain ng pamilya Almazan bilang kolateral sa napakaliit na halagang ibabayad sa ospital. Isang mabilis na pagdududa ang gumapang sa isipan ni Tessa. Bakit kailangang makuha ang pirma at isangla ang karapatan sa lupa, ngayon din para lamang sa ganoon kaliit na bill sa ospital? Bakit dala na agad ni Mara ang dokumentong ito na tila matagal nang inihanda at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para maisakatuparan ang isang maitim na balak? Bago pa man makapagtanong si Tessa, nagsalita na si Doña Pasita upang ipitin si Rafael. Inutusan nitong pumirma ang anak upang hindi na raw ito maging pabuhat pa sa pamilya. Itinulak ng matanda ang bolpen sa kamay ni Rafael. Dito nasaksihan ni Tessa ang pinakamadurog na tagpo. Ang nanginginig at malusog na kaliwang kamay ng kanyang asawa
Habang hawak ang bolpen ay tila na napakabigat para iangat. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rafael kay Tessa. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng matinding hiya, pagkatalo, at isang piping paghingi ng tawad sa pagiging inutil laban sa manipulahin ng kanyang sariling ina. Unti-unti nitong inilapit ang dulo ng bolpen sa nakahandang papel. Subalit hindi na pumayag si Tessa na tuluyang nakawan ng dangal ang asawa niya. Mabilis siyang humakbang at inagaw ang dokumento mula sa kamay ni Rafael bago pa man dumampi ang tinta sa papel. Matatag ang kanyang paninindigan at nag-uumapaw ang galit sa kanyang dibdib nang sabihin niyang hindi pipirma ang kanyang asawa. Ang pagtangging iyon ay sinundan ng isang napakabilis na paghampas ng palad ni Doña Pasita na nag-iwan ng nakakapasong hapdi sa pisngi ni Tessa. Ang sakit ng pananakit na iyon ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa, hindi lamang dahil sa lakas ng pagtama sa kanyang balat, kundi dahil sa kawalang katarungan na pilit isinusubo sa kanila sa araw-araw. Ang pumapasong hapdi sa pisngi ni Tessa ay matagal nang nawala, ngunit ang kalmot nito sa kanyang pagkatao ay patuloy na nagdudugo habang tahimik nilang binabagtas ang madilim na eskinita pauwi. Wala silang dalang pera mula sa pagmamakaawa sa ospital. Sa halip, ang nagpalabas kay Rafael ay ang pinagsama-samang barya mula sa naipon ni Aling Nena at ang paunang tulong pinansyal mula kay Attorney Celestino, ang matandang abogado na naging matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Tessa. Habang inaalalayan niya ang asawang nakapulupot, ang may sakit na braso sa kanyang balikat, nararamdaman ni Tessa ang mabigat na pananahimik ni Rafael. Isang pananahimik na puno ng hiya at pagdurog sa sariling pagkalalaki. Dahil sa huli, ang asawa pa nitong pilit na minamaliit ng kanyang pamilya ang siyang bumitbit sa kanya mula sa kapahamakan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang malupit na kaparusahan mula kay Doña Pasita. Pinutol ng matanda ang koneksyon ng kuryente sa maliit na kwarto ng mag-asawa sa ibaba. Isang patunay na sila ay mga palamuning walang karapatan sa liwanag ng tahanang iyon. Hindi na umimik si Tessa. Iginayak niya si Rafael sa higaan at maingat na inayos ang mga unan upang hindi masaktan ang sugatang braso nito. Matapos tiyaking ligtas ang asawa, kumuha siya ng isang posporo at sinindihan ang nag-iisang upos ng kandila sa ibabaw ng lumang mesa. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, nakita niya ang kanyang anak na si Maya na tahimik na nagsusulat sa kanyang kwaderno. Ang anino ng maliit na bata ay nakaguhit sa sementadong dingding. Sumasayaw kasabay ng mahinang ihip ng hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana. Ang simpleng tagpong yun ay nagbigay ng kakaibang init sa nanlalamig na dibdib ni Tessa. Sa gitna ng lahat ng panggigipit, ang anino ng kanyang anak na patuloy na nag-aaral at nangangarap ang nagsilbing tanging tanglaw at dahilan upang hindi siya sumuko sa laban ng buhay. Kahit pagod at nanghihina, alam ni Tessa na hindi pa tapos ang kanyang obligasyon sa bahay. Upang maiwasan ang panibagong sumbat kinaumagahan, kumuha siya ng basahan upang linisin ang kahoy na pasilyo sa itaas, malapit sa kwarto ni na June at Mara. Habang pinupunasan niya ang makintab na sahig, napansin niya ang mamahaling leather bag ni June na padaskol na naiwan sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Nang masagin niya ng bahagya ang bag, tahimik na dumausdos ang isang makapal na sobrang brown mula sa siwang nito pabagsak sa sahig. Yumuko si Tessa upang pulutin ang sobre at ibalik sana ito. Ngunit natigilan siya nang mabasa ang pangalang nakaimprenta sa labas ng formal na dokumento. Ang selyo ay mula sa isang malaking bangko at ang nakasulat na tatanggap ay walang iba, kundi si Rafael Almazan. Kumunot ang kanyang noo. Sa itaas na bahagi ay malinaw na nakasulat ang mga salitang Final Demand Letter. Dahan-dahan niyang binuklat ang bahagyang nakabukas na sobre. Halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita niya ang nakasaad na halaga. ₱1,000,000. Isang malaking halaga
na hinihingi ng bangko bilang kabayaran sa isang utang na hindi kailanman inutang ng kanyang asawa. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking pera si Rafael? Gayong ni pambili ng gamot sa ospital ay kinailangan pa nilang ilimos mula sa ibang tao. Bago pa man niya lubusang mahimay ang dokumento, nakarinig siya ng mabibigat at nagmamadaling mga hakbang mula sa loob ng kwarto. Mabilis na umatras si Tessa at isiniksik ang sarili sa pinakamadilim na bahagi ng hagdanan. Hawak ng mahigpit ang sobre sa kanyang dibdib habang pinipigil ang sariling paghinga. Lumabas si June, gusot ang buhok at pawisang-pawisan ng noo kahit napakalamig ng gabi. Baka sa mukha nito ang matinding pagkataranta habang pilit na kinakapa ang sahig at inuungkat ang loob ng kanyang bag. Bumubulong ito ng mga panungayaw na puno ng kaba at desperasyon bago muling pumasok sa kwarto upang doon ipagpatuloy ang paghahanap. Nang makatiyak na ligtas na siya, tahimik na bumaba si Tessa pabalik sa kanilang walang kuryenteng silid. Lumapit siya sa nag-iisang kandila at inilapit ang dokumento sa liwanag. Doon, binasa niya ang mga maliliit na letrang nagtatago sa pinakailalim ng pahina. Ang 1,000,000 pisong utang ay ginarantiyahan gamit ang mismong bahay at lupang kinatitirikan ng pamilya Almazan. Nakasaad sa huling talata na kung hindi mababayaran ang buong halaga sa loob ng 1 buwan, buong puwersang kukunin ng bangko ang ari-arian. Mapapalaya sila. Walang matitirang pader, walang bubong, at walang bahay na uuwian. Ang pinakamalupit na katotohanan ay unti-unting luminaw sa isipan ni Tessa. Habang ipinagmamalaki ni Mara at June ang kanilang yaman, ang buong pamilya ay nakatayo na pala sa bingit ng tuluyang pagkawala. At ang asawa niyang walang kamalay-malay ang ginawang pain upang akuin ang lahat ng kasalanan. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa makapal na usok ng mga sasakyan sa labas ng maliit na karinderya kung saan lihim na nakipagkita si Tessa kay Attorney Celestino. Maingat niyang inilapag sa ibabaw ng malagkit na mesa ang nilukot na sobrang brown. Pinagmasdan ng matandang abogado ang dokumento at kasabay ng pagkunot ng noo nito ay ang unti-unting pagbigat ng hangin sa kanilang pagitan. Mahinahon, ngunit puno ng babala ang tinig ng abogado nang ipaliwanag nito ang nakakikilabot na katotohanan. Kapag hindi nila napatunayang kinopya lamang at sadyang pineke ang pirma sa kontrata ng utang, ang asawa niyang walang kamalay-malay ang tanging sasagot sa milyon-milyong obligasyon. At ang kapalit ng hindi pagbabayad nito ay ang pagkakakulong ni Rafael sa kasong estafa. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. Ang salitang kulungan ay tila isang magaspang at mabigat na kadenang biglang iginapos sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kanyang paghinga. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga nagdaang buwan sa tuwing nagdadala si Doña Pasita ng mga patong-patong na papeles sa hapagkainan. Naalala niya ang matamis, ngunit mapanlinlang na ngiti ng kanyang biyenan habang iniaabot ang ballpen kay Rafael. Pirmahan mo na ito para sa insurance ng pamilya natin. Iyon ang palaging dahilan ng matanda. At ang kanyang asawa, sa labis na pagiging masunuring anak na nakagapos sa utang na loob, ay palaging pumipirma sa mga blangkong papel nang hindi man lamang binabasa ang mga nakasulat sa ilalim. Ginamit ng kanyang sariling ina at kapatid ang kabaitan at tiwala ni Rafael upang ilubog ito sa kumunoy ng kanilang kasakiman. Pag-uwi ni Tessa sa mansyon, dahan-dahan niyang tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa kanilang walang kuryenteng kwarto. Habang mahimbing na natutulog si Rafael dulot ng gamot sa sakit ng katawan, tahimik na hinalughog ni Tessa ang pinakaibabang drawer ng kanilang lumang cabinet. Hinanap niya ang mga lumang dokumento, mga resibo, at mga lumang ID na naglalaman ng tunay na sulat kamay ng kanyang asawa. Nang mahanap niya ang kanilang marriage certificate, natigilan siya. Pinagmasdan niya ng maigi ang pirma ni Rafael
Isang simpleng guhit ng pangalan, banayad at walang halong pag-aalinlangan. Ang pirmang ito, ang mismong sumaksi sa kanilang pangako, ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Isang sagradong marka na ngayon ay walang awang ninakaw at ginamit bilang sandata upang wasakin ang kanilang pamilya. Isang mainit na luha ang pumatak sa ibabaw ng salamin ng kabinet habang unti-unting napapalitan ng malamig at kalkuladong galit ang takot sa kanyang puso. Kasalukuyan niyang inihahambing ang orihinal na pirma sa kopya ng pekeng dokumento nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Walang ano-anong pumasok si Mara, ang anino nito ay humaharang sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas. Mabilis na isinilid ni Tessa ang mga papel sa ilalim ng mga nakatuping damit, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Malamig ang naging bungad ng kanyang hipag. Kukunin daw nito ang lumang electric fan na ginagamit ni Tessa dahil nasira ang aircon sa kwarto ng anak nito. Isang tahasang pagpapakita na kahit ang kakarampot na ginhawa ng mag-asawa ay handang ipagkait ni Mara. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak tulad ng palagi niyang ginagawa. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Hinarap niya si Mara. Wala nang panginginig sa kanyang mga tuhod. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ng diretso ang nanliliit na mga mata ng hipag. Isang titig na nagtataglay ng bagong tapang na hindi pa kailanman nakita sa kanya. Sige, kunin mo ang electric fan, Mara. Kalmadong sagot ni Tessa. Ngunit ang bawat salita ay may dalang hindi maipaliwanag na talim. Baka iyan na lang ang kaisa-isang bagay na maiiwan sa inyo kapag nawala na ang lahat. Napakunot ang noo ni Mara, bahagyang umatras sa hindi inasahang panlaban ni Tessa. Binuhat nito ang bentilador nang walang imik, ngunit bakas sa mukha nito ang pagkabagabag bago mabilis na lumabas ng silid. Nang makalayo ang hipag, mabilis na kinuha ni Tessa ang kanyang lumang bag upang itago ng tuluyan ang mga ebidensya. Subalit bago pa man niya mahawakan ang tela nito, napansin niya ang bahagi ng metal na zipper na naiwang nakabukas ng malaki. Nakalabas ang dulo ng brown na sobrang ninakaw niya kanina. Isang nakapanghihilakbot na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Nakita ba ni Mara ang itinatago niya? At sino sa loob ng malaking bangko ang tumulong kay June upang maaprubahan ang ganoong kalaking halaga nang wala ang personal na presensya ni Rafael? Ang sikat ng araw tuwing linggo ay tila nagdadala lamang ng mas mainit na impyerno sa loob ng mansyon ng mga almazan. Mula sa labas ng bahay kung saan nagkukusot si Tessa ng mga basahan, naamoy niya ang masaganang halimuyak ng nilulutong mechado at piniritong hotdog mula sa kusina. Isang marangyang tanghalian ang inihanda ni Mara para sa pamilya, ngunit gaya ng inaasahan, walang ni isang platito ang nakalaan para kina Tessa. Sa isang sulok ng pasilyo, tahimik na nakatayo ang inosenteng si Maya. Ang kumakalam na sikmura ng bata ay nagtulak sa kanyang maliliit na paa upang lumapit sa mahabang mesa. Nanginginig ang manipis na kamay ni Maya nang dahan-dahan niyang abutin ang isang pirasong hotdog na nasa gilid ng malaking bandehado, umaasang hindi siya mapapansin sa kanyang munting pagnanakaw ng tawid gutom. Subalit hindi nakaligtas ang bata sa malulupit na mata ni Mara. Isang mabilis at walang awang paghampas sa braso ang nagpabagsak sa maliit na katawan ni Maya sa matigas na sahig. Ang pamimilipit ng bata sa sakit ay sinundan ng malakas na pag-iyak habang sapo-sapo nito ang kanyang namumulang kamay. Walang bakas ng awa sa mukha ni Mara. Sa halip na tulungan ng pamangkin, pinandilatan pa niya ito at sinigawan ng buong poot. Kasing patay gutom ka ng nanay mong tindera ng kakanin. Doon kayo sa basurahan kumain, mga palamunin. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng ginang ay kasing talim ng patalim na humihiwa sa dignidad ng isang musmos. Sa silid sa ibaba, naalingaw-ngawan si Rafael ng iyak ng kanyang anak. Pilit siyang bumangon mula sa kanyang higaan, tinitiis ang kumikirot na sugat sa braso. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, ay hinarang na siya ni Doña Pasita.
Mahigpit na hinawakan ng matanda ang balikat ng kanyang anak, pumipigil sa anumang tangkang pagtatanggol. Hayaan mong matuto ng leksyon ng bata, Rafael. Malamig na utos ni Doña Pasita habang nananatiling tuod ang lalaki, lulon sa matinding kawalang kakayahan at takot sa sariling ina. Eksaktong pagpasok ni Tessa sa kusina, bumungad sa kanya ang tagpong wumasak sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Nakita niya ang kanyang anak na nakasalampak sa sahig, umiiyak at nanginginig sa takot habang nakatingala sa nag-aalab na mukha ni Mara. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tessa. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at nakakikilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod na palagi niyang nararamdaman sa tuwing inaalipusta sila ay biglang naglaho, napalitan ng isang bakal na paninindigan bilang isang ina. Kalmadong naglakad si Tessa palapit sa hapagkainan. Hindi niya tinapunan ng tingin si Doña Pasita ni si June na tahimik na nanonood. Nang makalapit siya kay Mara, walang pag-aalinlangang dinampot ni Tessa ang buong bandehado ng ulam at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa mismong harapan ng kanyang hipag. Ang malapot at pulang sarsa ng mechado ay kumalat sa mamahaling seda ng bestida ni Mara. Nag-iwan ng malalaking mantsa na hindi na kailanman mabubura. Ang panlalaki ng mga mata ni Mara, sa gulat at kahihiyan, ay hindi tinapatan ni Tessa ng sigaw, kundi ng isang boses na sadyang pinababa, ngunit nakakapanindig balahibo sa talim. Dahan-dahang binuklat ni Waling ang mga dokumentong nasa loob ng folder. Sa bawat pahinang kanyang nababasa, tila unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang pinanghawakan. Nandoon ang mga papeles ng paglilipat ng mga ari-arian, mga titulo ng lupang minsan niyang inakalang ligtas, at ang huling testamento na misteryosong nabago sa loob lamang ng isang gabi. Nang dumako ang kanyang paningin sa pinakahuling pahina, nanigas siya. Nakatatak doon ang sarili niyang lagda. Marahan niyang hinaplos ang papel, tila umaasang isa lamang iyong pagkakamali. Ngunit habang mas tinititigan niya ang tinta, mas lalo niyang kinikilala ang pamilyar na pirma. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Para bang ang mga dokumentong hawak niya ay hindi lamang tungkol sa mga ari-arian. Para itong talaan ng planadong pagbura sa kanyang buong pagkatao. Parang may tahimik na nagdesisyon na alisin siya sa sariling buhay na siya mismo ang tumulong buuin. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang gulugod. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman kung gaano kalalim ang pagtataksil na itinago sa likod ng mga piraso ng papel na yon. Sa kalagitnaan ng tensyon, nahagip ng paningin ni Tessa si June na nakatayo sa di kalayuan. Wala ang nakasanayan nitong kayabangan. Sa halip, napansin niyang namamawis ng malamig ang kuya ni Rafael at nanginginig ang mga daliri nito habang nakatingin sa bagong anyo ni Tessa. Isang katanungan ang sumibol sa isip ni Tessa. Bakit tila takot na takot si June sa kanyang tapang? May itinatago pa ba itong mas malagim na lihim bukod sa pekeng utang sa bangko? Ang katahimikan ay binasag ng nanginginig sa galit na tinig ni Doña Pasita. Itinuro ng matanda ang pinto habang namumula ang buong mukha. Lumayas kayo sa pamamahay ko ngayon din, mga walang utang na loob. Ngunit sa halip na magmakaawa gaya ng dati, tumayo si Tessa habang karga ang kanyang anak. Hinarap niya ang biyenan, bago inilipat ang kanyang nanlilisik na paningin kay June. Aalis kami. Kalmadong ngunit mapanganib na sagot ni Tessa. Pero sisiguraduhin kong pagdating ng araw, wala rin kayong babalikang bahay. Ang bahay na kanilang nilisan ay naiwan sa isang malamig na anino. Ngunit ang bawat hakbang ni Tessa palayo rito ay tila paghugot ng isang nakabaong tinik sa kanilang dibdib. Wala silang dalang maraming gamit. Tanging mga lumang damit na kasya sa dalawang manipis na sako na pilit binuhat ni Rafael gamit ang kanyang maayos na braso. Ang kanilang mga paa ay nagdala sa kanila sa isang maliit na bodega na pagmamay-ari ni Aling Nena sa gitna ng maingay na palengke ng Tondo.
Sa loob ng makipot at amoy kahoy na kwartong yon, walang malambot na kama o malaking bentilador. Ngunit sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Tessa. Pinagmasdan niya si Maya na nakaupo sa ibabaw ng nakabaligtad na balde, masayang sumusubo ng kanin at tuyo mula sa iisang platito. Walang takot sa mga mata ng bata. Walang panunuring tingin na naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang simpleng ngiti ni Maya habang nginunguya ang maalat na ulam ay katumbas ng buong kalayaan na matagal na nilang inaasam. Nang gumabi at mahimbing nang natutulog si Maya sa isang sulok ng manipis na banig, naupo si Tessa sa tabi ng kanyang asawa. Ang liwanag mula sa isang maliit na gasera ay nag-anyong gininto ang anino sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang inilabas ni Tessa ang lukot na sobrang brown at ang kanilang marriage certificate mula sa ilalim ng kanyang mga damit. Inilapag niya ang mga ito sa tapat ni Rafael. Isang mabigat na hangin ang namuo sa pagitan nila habang tahimik na binabasa ng lalaki ang laman ng demand letter. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Rafael. Ang malalaking letra na nagpapatunay ng 1,000,000 pisong pagkakautang at ang pagkakasangla ng lupain ng mga almazan gamit ang kanyang pekeng pirma ay parang isang matalim na balaraw na ibinaon sa kanyang dibdib. Bumagsak ang balikat ni Rafael. Ang papel ay banayad na dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri patungo sa maalikabok na sahig. Gumuho ang buong mundo ng lalaki ng tuluyang mapagtanto na ang sariling ina at kapatid na pilit niyang sinusunod at ginagalang ay siya ring walang awang naghukay ng kanilang libingan. Ang bigat ng katotohanan ay sinundan ng matinding pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Rafael. Hindi siya sumigaw, ngunit ang pag-alon ng kanyang dibdib at ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang malusog na kamay ay nagpapakita ng isang lalaking tuluyang nadurog ang pagkatao dahil sa labis na hiya at pakiramdam ng kawalang kwenta. Hindi hinayaan ni Tessa na kainin ng puot at awa sa sarili ang kanyang asawa. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang basang pisngi ni Rafael. Ikinulong niya ang nanginginig na katawan ng lalaki sa isang mahigpit at mainit na yakap. Ipinaparamdam na hindi ito nag-iisa sa laban na ito. Ipinatong ni Rafael ang kanyang ulo sa balikat ni Tessa. Isinusuko ang lahat ng kanyang kahinaan sa babaeng kailanman ay hindi siya tinalikuran. Humiga sila sa manipis na banig, magkayakap at magkahawak ang mga kamay. Sa gitna ng makipot at madilim na bodega, naramdaman nila ang isang kakaibang kaligtasan na hindi kailanman na ibigay ng malaking mansyon. Ang init ng kanilang mga katawan ang nagsilbing pananggalang sa lamig ng gabi. Isang tahimik na pagpapatibay ng kanilang pag-ibig na hindi nasusukat sa salapi, kundi sa dalisay na pagkakaisa. Ang mapayapang sandali ay pansamantalang nahinto nang umilaw ang screen ng lumang cellphone ni Tessa mula sa gilid ng higaan. Isang mensahe ang dumating mula kay Attorney Celestino. Malinaw na nakasulat sa maliit na screen ang mga salitang nag-iba sa ihip ng hangin. May nahanap akong butas sa kumpanya ni June. Hindi lang pamilya mo ang niloloko niya. Ang mensaheng iyon ay isang malamlam na sinag ng pag-asa na unti-unting pumupunit sa kadiliman ng kanilang sitwasyon. May iba pang biktima at ito ang maaaring maging susi nila upang tuluyang ibagsak ang kasamaan ng kanyang bayaw. Kinabukasan, habang inaayos ni Tessa ang kanilang munting higaan, isang pamilyar at nakakapanindig balahibong presensya ang sumira sa katahimikan ng umaga. Nakatayo sa may pintuan ng bodega si June, suot ang kanyang plansadong polo na hindi nababagay sa maputik na palengke ng tondo. Ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya habang inililibot ang paningin sa abang kalagayan ni Tessa. Walang anumang pasubali. Lumapit si June at inilapag ang isang tumpok ng makapal na perang papel sa ibabaw ng maliit na mesang kahoy. Ang mga asul at dilaw na papel ay tumambad sa paningin ng mag-asawa. 50,000 piso.
Tanggapin mo na yan, Rafael. Malamig na panguudyok ni June, naglalapag ng isang bagong dokumento na naglalaman ng kasunduan na kusang loob silang humihiwalay sa pamilya. At least may pampakain ka sa mag-ina mo kaysa mabulok kayo rito. Tinitigan ni June si Rafael taglay ang isang mapanlinlang na ngiti. Pilit nitong kinukumbinsi ang kapatid na tanggapin ang salapi kapalit ng isang pirma na magtatakip sa lahat ng kanyang panlilinlang. Ang makapal na tumpok ng perang papel ay naiwang nakapatong sa mesa. Naghihintay kung bibilhin ba nito ang natitirang karangalan ng isang amang nakasadlak sa kawalan o magiging mitya ng isang mas matinding paghihimagsik. Tinitigan ni Rafael ang makapal na tumpok ng pera sa ibabaw ng maliit na mesang kahoy. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila huminto sa pag-ikot. Ginamit ni June ang kanyang nakasanayang panlilinlang, isang malambing ngunit nakakalasong tono na pilit pinapalabas na siya ang tagapagligtas ng pamilya. Sinabihan itong tanggapin na lamang ni Rafael ang pera para sa kapakanan ng anak nito, na mas mabuti na ang lunukin ng pride kaysa hayaang mamatay sa gutom ang mag-ina sa isang mabaho at madilim na lugar. Sa isang sulok, tahimik lamang na nakatayo si Tessa. Pinagmasdan niya ang bawat reaksyon sa mukha ng kanyang asawa. Walang anumang salita ang namutawi sa kanyang mga labi upang pigilan o diktahan ito. Ibinigay niya ang buong kalayaan kay Rafael upang magdesisyon para sa kanyang sarili. Ito na ang huling pagsubok sa katapatan at paninindigan ng lalaki. Kung patuloy ba itong magpapakadena sa takot at bulag na utang na loob o pipiliing protektahan ang dangal ng kanyang sariling pamilya. Dahan-dahang iniunat ni Rafael ang kanyang malusog na kamay at inabot ang salapi. Isang mapagmataas at tiwalang ngiti ang agad na gumuhit sa mga labi ni June. Nakakasiguro na muli niyang nabili ang katahimikan ng kanyang nakababatang kapatid. Nakaramdam ng panandaliang kaba si Tessa, ngunit hindi siya kumilos. Subalit bago pa man tuluyang mailapit ni Rafael ang pera sa kanyang dibdib, mabilis at buong lakas niyang inihagis ang makapal na bungkos ng salapi sa mismong mukha ng kanyang kuya. Ang mga asul at dilaw na papel ay nagliparan sa hangin, tila mga patay na dahong nawalan ng halaga, bago tuluyang bumagsak at kumalat sa maputik na sahig ng palengke. Nawala ang ngiti ni June, napalitan ng matinding gulat at pamumula ng mukha. Hindi mo mabibili ang katahimikan ko sa pagnanakaw mo ng pangalan ko, kuya. Matigas, buo, at walang bahid ng takot ang tinig ni Rafael. Ang kanyang tindig ay tuwid at mataas. Wala na ang anino ng isang lalaking palaging nakayuko at sumusunod sa bawat utos. Ipinamukha ni Rafael sa harap ng maraming tao na hindi kailanman matatapatan ng anumang halaga ang kalapastangan ng ginawa sa kanya at sa kinabukasan ng kanyang anak. Binalot ng matinding kahihiyan si June nang mapansin ang mga nagbubulungang tindera sa paligid. Mabilis nitong pinulot ang ilang perang abot ng kanyang kamay at nagmamadaling naglakad palayo. Mula sa siwang ng pinto, sinundan ito ng tingin ni Tessa. Nang makalapit si June sa kanyang sasakyan, napansin ni Tessa na may kausap ito sa telepono. Ang boses ng kanyang bayaw ay nagmamakaawa at pilit na inilalambing. Tinatawag na babe ang nasa kabilang linya at nangangakong paparating na ang malaking pondo at kailangan lamang nitong maghintay ng kaunti pa. Isang bagong katanungan ang umusbong sa isipan ni Tessa. Sino ang babaeng pinupondohan ni June gamit ang ninakaw na pera mula sa sariling ina at kapatid? Nang tuluyang mawala sa paningin nila ang sasakyan ni June, dahan-dahang humarap si Rafael kay Tessa. Nawala ang tigas ng kanyang anyo, napalitan ng isang napakalambot at maamong tingin. Kinuha ni Rafael ang mga kamay ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang mga paltos at magaspang na palad na naging saksi sa lahat ng paghihirap nito. Marahan niya itong hinaplos at dinala sa kanyang mga labi. Patawad kung hinayaan kitang masaktan ng matagal, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pagsisisi, ngunit puno ng umaapaw na pagmamahal.
Ako naman ang lalaban para sa inyo. Ikinulong ni Rafael si Tessa sa isang mahigpit at mainit na yakap. Sa bisig ng kanyang asawa, naramdaman ni Tessa ang matamis na tagumpay at kilig na matagal na niyang inaasam. Ang yakap na yon ay isang matibay na sumpaan na kailanman ay hindi na sila magpapatalo. Pagsapit ng hapon, lihim na tinungo ni Tessa ang maliit na opisina ni Attorney Celestino. Baon ng bagong tapang at suporta ng kanyang asawa, inilatag niya ang lahat ng nakuhang ebidensya. Formal na nilang binuo ang mga dokumento upang isampa ang kasong estafa at falsification of public documents laban kay June Almazan. Ang mga patibong ay unti-unti na nilang inilalatag. Ngunit habang masinsinan silang nag-uusap ng abogado, umilaw ang screen ng telepono ni Attorney Celestino sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang pinagkakatiwalaang impormante sa loob ng bangko. Nang basahin ito ng matanda, isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang balita ang ibinahagi niya na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Tessa. Bukas ng hapon, nakatakda ng pumunta ang mga awtoridad at kinatawan ng bangko upang basahin ang huling notice of foreclosure sa mismong harap ng mansyon ng mga Almazan. Bukas na bukas din, tuluyan ng kukunin ng bangko ang bahay. At ang pinakamalupit sa lahat, walang kaalam-alam sina Doña Pasita at Mara na bago sumapit ang gabi ay matutulog sila sa kalsada. Ang bisperas ng Pasko ay nagdala ng magkabilang mundo sa magkalayong sulok ng lungsod. Sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Almazan, nakakabulag ang kislap ng mga makukulay na ilaw na nakasabit sa bawat bintana. Nagpa-cater si Mara ng pinakamamahaling mga putahe. Ang mahabang mesa ay nag-uumapaw sa mga imported na alak at naglalakihang hiwa ng karne. Binalot niya ang sarili sa mamahaling alahas at walang patid na namigay ng mga magagarbong regalo sa kanyang mga bisitang nakapila. Ang buong paligid ay napuno ng matinis at mapanlinlang na tawanan, isang pagdiriwang na hindi inialay para sa kapanganakan ng manunubos, kundi para sa huwad na pagmamalaki sa harap ng lipunan. Subalit sa likod ng malagintong pagdiriwang, isang madilim na kaba ang bumabalot kay June. Habang abala ang kanyang asawa sa pagpapakitang gilas, nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng hardin. Paulit-ulit na umiilaw ang screen ng kanyang mamahaling telepono. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay walang tigil sa pagpapadala ng mensahe sa kanyang mga itinuturing na investors, ngunit tanging malamig at blankong screen lamang ang sumasalubong sa kanya. Wala ni isa ang sumasagot. Ang butil-butil na pawis sa kanyang noo ay hindi nagagawang tuyuin ng malamig na simoy ng hangin. Isang piping patunay na ang kanyang palasyo ng kasinungalingan ay unti-unti nang gumuguho. Sa kabilang dako, sa isang maliit at tagping-tagping bodega sa palengke ng Tondo, walang kumikinang na palamuti o mamahaling musika. Ang tanging nagbibigay liwanag ay isang lumang gasera na nakapatong sa kahoy na kahon. Ngunit sa loob ng abang lugar na yon, matatagpuan ang pinakamainit na uri ng pagmamahal. Amoy na amoy, sa buong paligid ang ginisang luya at bawang na humahalo sa umuusok na palayok ng malapot na arroz caldo. Ito lamang ang kinaya ng kanilang bulsa para sa Noche Buena. Ngunit walang bakas ng lungkot sa mukha ng mag-asawa. Dahan-dahang sumandok si Rafael ng mainit na lugaw at inilagay ito sa isang maliit na mangkok. Lumapit siya kay Maya na masayang nakaupo sa ibabaw ng banig. Isang tagpo ng purong pag-ibig ng isang ama ang nasaksihan ni Tessa. Maingat na hinipan ni Rafael ang umuusok na kutsara upang palamigin ang sabaw bago ito isubo sa nakangiting labi ng kanilang anak. Ang simpleng paghihip na yon, ang pag-iingat na huwag mapaso ang bata, ay naglalaman ng lahat ng kayamanang hindi kailanman mabibili ng salapi ni Mara. Naramdaman ni Tessa na sa gitna ng kanilang kawalan,
Taglay nila ang pinakamabiyayang Pasko. Ang mapayapang sandali ay nagambala ng isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag ng kanilang pinto. Nakatayo doon si Doña Pasita. Balot ng mamahaling balabal ang matanda, tila hindi na babagay sa maputik na eskinita ng palengke. Hawak nito ang isang maliit na laruang nakabalot sa murang papel at ilang pirasong perang papel. Sa halip na humingi ng tawad, inilabas ng matanda ang kanyang tunay na pakay. Nais nitong hiramin pansamantala si Maya upang isama sa mansyon. Kailangan daw nila ang bata para maging kompleto at perpekto ang litrato ng kanilang pamilya na ipopost sa social media upang makita ng mga bisita na wala silang anumang pinagdadaan ng hidwaan. Hindi sumigaw si Tessa, hindi rin siya nagalit. Sa halip, isang malamig at matatag na pader ang kanyang itinayo sa pagitan nila ng biyenan. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Pasita, kalmado ngunit tumatagos hanggang buto ang kanyang mga salita. Hindi po prop ang anak ko para sa kaplastikan ninyo, ma. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Tessa. Kung gusto ninyong magmukhang perpekto ang pamilya ninyo, gamitin ninyo ang mga pekeng alahas ni Mara, wag ang anak ko. Naiwang nakatayo si Doña Pasita. Hindi makapaniwala sa katigasan ng paninindigan ng babaeng dati ay nakayuko lamang sa kanya. Walang nagawa ang matanda, kundi ang talikuran ang mainit na samahan ng mag-anak at maglakad pabalik sa kanyang naghihintay na sasakyan. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng maingay na kasiyahan at mga kumikinang na ilaw. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinagmasdan niya ang matataas na kisame at malalawak na pasilyo ng kanyang tahanan at ang tanging naramdaman niya ay isang nakakapasong panlalamig. Ang malaking bahay ay walang pinagkaiba sa isang magarbong puntod, maganda sa labas, ngunit walang buhay sa loob. Habang nag-aalinlangan si Doña Pasita sa pag-akyat sa hagdanan, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa ilalim ng anino ng malaking puno ng akasya sa tapat ng kanilang gate. Mula pa kaninang hapon, ang sasakyang yun ay hindi umaalis. Matamang pinagmamasdan ang bawat galaw sa loob ng mansyon, naghihintay lamang ng tamang oras. Kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw sa umaga ng Pasko, isang hindi inaasahang padala ang inilapag sa mismong paanan ng malaking pintuan ng mga almazan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit mabilis itong pinulot ni Mara sa pag-aakalang isa itong regalong pera o titulo mula sa mga kaibigan. Nang buksan niya ang selyo, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Wala itong lamang tseke o pagbati. Ang bumungad sa kanya ay isang babala mula sa sindikato ng logistika na matagal nang pinagkakautangan ni June, nakapaloob sa isang makapal at kulay brown na sobre. Ang kulay brown na sobre ay tila may sariling bigat habang hawak ni June sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat salitang nakasulat sa loob nito ay parang unti-unting nagpapabigat sa kanyang isipan, nagdadala ng mga problemang matagal niyang pilit iniiwasan. Sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansyon, hindi siya mapakali. Pabalik-balik ang kanyang paglalakad, habang pilit inuunawa ang sitwasyong biglang bumalot sa kanya. Ang dati niyang kumpiyansa ay tila unti-unting nababawasan sa bawat sandaling lumilipas. Pinagmasdan niya muli ang dokumento. Hindi man tahasang sinasabi ang lahat. Malinaw ang mensahe nito. May mga bagay mula sa nakaraan na muling bumabalik upang singilin siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi sapat ang pera, impluwensya o pangalan upang takasan ang mga bunga ng mga desisyong minsang ginawa niya. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na umuukit ng kaba sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang problemang ito bago tuluyang maapektuhan ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay? Iisa na lamang ang natitirang paraan upang makatakas sa tiyak na kamatayan.
Naisip niyang tuluyan ng ibenta ang mismong lupain at bahay ng mga almazan sa isang pribadong mamimili, palihim at madalian, bago pa man ito tuluyang mabawi ng bangko at matuklasan ng batas. Subalit sa halip na harapin ang katotohanan, mas pinili ni Mara na kumapit sa kanyang ilusyon. Sa gitna ng nakaambang panganib na mag-iiwan sa kanila sa kalsada, inihayag ng kanyang hipag ang isang kahibangan. Gaganapin daw nila ang isang engrandeng salo-salo sa bisperas ng bagong taon, isang marangyang pagtitipon para sa mga negosyante na naglalayong makapang-akit ng mga bagong biktima na uutangan upang takpan ang kanilang lumalaking butas. Para kay Mara, ang pagpapakitang tao at pag-iingat sa kanyang pekeng imahe sa lipunan ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng pamilyang kanyang niyuyurakan. Ang balitang ito ay nakarating sa kaalaman ni Attorney Celestino sa pamamagitan ng kanyang mga pasikretong koneksyon sa matataas na sirkulo. At agad niya itong ipinarating kay Tessa, ang nalalapit na pagdiriwang ng mga huwad na bilyonaryo, ang pinakaperpektong entablado upang alisin ang lahat ng kanilang maskara sa harap ng mismong lipunang pilit nilang pinapasaya. Batid ni Tessa na hindi sapat ang mga papeles na nakumpiska niya mula sa kwarto ni June. Kailangan niya ng matibay na patunay na hindi ang kanyang asawa ang humarap sa bangko ng araw na aprubahan ang napakalaking utang. Gamit ang natitira niyang lakas ng loob, palihim siyang nakipagkita sa isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa mismong sangay ng bangko kung saan naganap ang transaksyon. Matapos ang matagal na pakiusapan at madamdaming pagbabalik-tanaw sa kanilang nakaraan noong sila ay mga hamak na mag-aaral pa lamang, napapayag niya itong ilabas ang nakatagong kopya ng security video mula sa paligid ng opisina. Doon sa malabong kopya ng video, malinaw na nakita kung paano pumasok si June kasama ang isang lalaking may suot na sombrero na malayong-malayo sa pangangatawan at tindig ng inosenteng si Rafael. Nakuha na niya ang huling piraso ng katotohanan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ama sa maliit na bodega, umupo si Tessa sa harap ng lumang mesa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Wala siyang marangyang bestida na inihahanda para sa nasabing pagtitipon. Walang mga diamante o ginto na isusuot sa leeg upang magmukhang kagalang-galang. Ang tanging inihahanda niya ay isang malinis at simpleng puting folder. Maingat niyang inihanay ang mga dokumento mula sa nakasulat na sumpaan ng abogado, ang kopya ng pekeng pirma, hanggang sa maliit na imbakan ng ebidensya mula sa bangko. Ang kanyang mga daliri na magaspang dulot ng walang katapusang paglalaba at pagtitinda sa palengke ay dahan-dahang nagtutupi sa mga gilid ng papel upang matiyak na maayos itong nakasalansan. Bawat paglalagay ng papel sa loob ng puting folder ay tila paghugot at paghahasa ng isang sagradong sandata. Hindi ito para manakit, kundi para magtanggol. Ang simpleng folder na ito ang magiging kalasag ng kanyang asawa, ang espadang puputol sa mga kadenang matagal na nakagapos sa kanilang pamilya, at ang katibayan na ang isang inang tahimik na nagtitiis ay kayang pabagsakin ang pinakamatibay na palasyo ng kasinungalingan. Habang pinagmamasdan niya ang nakasarang folder, isang bumabagabag na kaisipan ang dumalaw sa kanyang isip. Paano sila makakapasok sa isang mahigpit at pribadong pagdiriwang na binabantayan ng mga upahang gwardya ni Mara nang hindi napipigilan sa mismong pintuan? Paano nila mararating ang entablado bago pa man sila itaboy, palabas na parang mga basurahan? Subalit bago pa man niya makita ang kasagutan sa kanyang mga tanong, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang lumang telepono na nakapatong sa kahoy na silya. Ang asul na liwanag nito ay nagbigay ng malamig na anino sa kanyang mukha. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niyang inabot ang aparato at ang mga salitang lumitaw sa maliit na screen ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Alam ni June na paparating kayo.
May inihanda siyang patibong. Ang mensahe sa screen ng cellphone ay tila isang babala mula sa kadiliman, ngunit imbes na umurong at magtago sa takot, mas lalong nag-alab ang tapang sa dibdib ni Tessa. Kasama sina Rafael at Attorney Celestino, nagtungo sila sa madilim at masukal na bahagi ng lungsod upang hanapin ang opisina ng Notary Public na nagpatunay sa pekeng pirma sa dokumento ng bangko. Habang papalapit sila sa lumang gusali, isang mabigat na presensya ang bumalot sa makipot na eskinita. Dalawang lalaking may malalaking pangangatawan, kapwa nakasuot ng itim at may mga nakatagong patalim sa baywang ang humarang sa kanilang daraanan. Malinaw sa mga matalim nilang tingin na sila ang mga upahan ni June upang agawin ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. Bago pa man makahakbang ang mga maton palapit kay Tessa, mabilis na humarang si Rafael. Ginamit ng kanyang asawa ang sariling katawan bilang pananggalang. Buong tapang na hinarap ang mga armadong lalaki sa kabila ng hindi pa lubusang gumagaling na braso nito. Isang mariing utos ang binitawan ni Rafael upang pilitin si Tessa na tumakbo papasok sa opisina. Wala siyang inaksayang sandali. Habang pinipigilan ng kanyang asawa ang mga tauhan ni June gamit ang sariling lakas, patakbong tinahak ni Tessa ang pasilyo hanggang sa marating niya ang pinto ng notaryo. Bumungad sa kanya ang isang nagugulat at nanginginig na lalaki sa likod ng magulong mesa. Sa halip na magmakaawa, ginamit ni Tessa ang kanyang talino at determinasyon. Puno ng awtoridad ang kanyang tinig nang ilatag niya ang mga dokumento sa harap ng notaryo. Ipinamukha niya rito ang bigat ng batas na nakahanda nilang ibagsak sa lalong madaling panahon. Binabalaan ng lalaki na idadamay nila ito sa kasong estafa at tuluyang ipapadisbar kapag hindi ito nagsabi ng totoo at tumestigo laban sa panlilinlang ni June. Bunsod ng matinding takot sa pagkakakulong at pagkasira ng kanyang propesyon, mabilis na nag-abot ang notaryo ng isang sinumpaang salaysay. Sa papel na yon ay malinaw na inaamin niyang binayaran siya ni June ng malaking halaga upang selyuhan at pekein ang pagdalo ni Rafael sa mismong araw na inilakad ang utang. Mabilis na isinilid ni Tessa ang papel sa kanyang folder. Mahigpit na niyakap ito sa kanyang dibdib at agad na lumabas upang balikan ang asawa. Naabutan niya si Rafael na nakasandal sa pader. May mga bagong pasa sa braso at isang pumutok na labi na nagdurugo. Nakatakas na ang mga maton nang malamang paparating ang mga rumesponding pulisya na lihim na tinawagan ni Attorney Celestino. Ngunit sa kabila ng mga sugat, isang matamis at iwalang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael nang makita niyang ligtas ang kanyang asawa, dala ang huling sandata na magbabagsak sa pamilyang umapi sa kanila. Kumpleto na ang kanilang ebidensya. Pag-uwi nila sa tahimik na bodega, inilaan ni Tessa ang kanyang oras upang maingat na gamutin ang mga sugat ng kanyang asawa. Kumuha siya ng malinis na basang bimpo at dahan-dahang idinampi ito sa pumutok na labi ni Rafael. Sa bawat pagdampi ng tela sa balat nito, nanginginig ang boses ni Tessa, puno ng pag-aalala at pasasalamat. Hindi ka na sana nakipagsuntukan. Paano kung may nangyari sa'yo? Mahinang usal ni Tessa, ang mga mata ay namumuo sa luha. Inabot ni Rafael ang mga kamay ni Tessa at marahan itong pinisil, isang haplos na nagpatahan sa lahat ng pangamba sa puso ng babae. Para sa inyo ni Maya, handa akong masaktan ng paulit-ulit, sagot ng lalaki, na naghatid ng isang mainit at nakakakilig na pakiramdam na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Tessa. Sa mga bisig ni Rafael, natagpuan niya ang isang bayaning hindi kailangan ng kapa, kundi ng dalisay na pagmamahal. Habang maingat na inililigpit ni Tessa ang bimpo, napatingin siya sa isang sulok ng kanilang abang silid kung saan nakasabit ang kanyang mga lumang damit. Ano ang kanyang isusuot sa marangyang pagtitipon bukas upang ipakita sa lahat na ang babaeng matagal nilang tinapakan ay nagbalik upang maningil ng may dignidad? Subalit ang tahimik nilang gabi ay muling binulabog
nang biglang magliwanag ang screen ng kanyang lumang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Isang tawag ang pumapasok. Nang sagutin niya ito, hindi galit o pangungutya ang kanyang narinig. Ang pumailan lang mula sa kabilang linya ay ang matinding paghikbi ng isang babaeng nawalan ng pag-asa. "Tessa, parang awa mo na. Tulungan mo ako." Nagmamakaawang tinig ni Doña Pasita sa pagitan ng mga luha. "Palalayasin na kami rito." Ang pag-iyak ng biyenan sa kabilang linya ay tila isang gasgas na plakang paulit-ulit na tumutugtog sa pandinig ni Tessa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Sa halip, isang malamig na pagtanggap ang bumalot sa kanya. Pinuntahan ni Tessa ang mansyon ng mag-isa, hindi para magmakaawa, kundi para harapin ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa matanda. Pagpasok niya sa malawak na salas, bumungad sa kanya si Doña Pasita na nakaupo sa sahig. Nakapaligid ang mga luhang pumatak sa mga mamahaling alpombra. Natuklasan na ng matanda na ang paborito nitong anak na si June ay tuluyan ng isinangla ang kanilang tahanan at bukas na bukas din ay kukunin na ito ng bangko kung hindi mababayaran ang milyon-milyong utang. Sa halip na humingi ng tawad sa lahat ng pagmamalupit at pang-aalipusta na ibinato niya kay Tessa, inilabas ni Doña Pasita ang kanyang huling baraha ng manipulasyon. Hinawakan ng matanda ang laylayan ng duster ni Tessa. Nanginginig ang mga kulubot na daliri sa pag-asang muli niyang magagamit ang konsepto ng utang na loob. Sinabihan niya si Tessa na kausapin si Rafael upang akuin nito ang lahat ng utang sa bangko. Tutal ay sanay naman daw itong maghirap at mabuhay sa kakarampot na sahod. Ang tanging hiling ng matanda ay iligtas ang kanyang mahal na si June mula sa kahihiyan at pagkakulong. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkabaon ni Tessa sa dusa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng respeto ni Tessa para sa kanyang biyenan ay tuluyan ng naputol. Ang inaasahan niyang pagbabago o pagsisisi mula sa matanda ay isa lamang palang ilusyon. Napagtanto niya na sa mata ni Doña Pasita, sila ni Rafael ay hindi kailanman naging pamilya, kundi mga kasangkapan lamang na maaaring isakripisyo para sa kapakanan ng paboritong anak. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tessa habang dahan-dahang binabaklas ang kapit ng matanda sa kanyang damit. "Hindi ako ang magliligtas sa taong pilit kaming inilibing ng buhay, ma." Malamig at pinal na sagot ni Tessa. "Hindi na ako ang dating Tessa na handang mamatay para lang mabigyan kayo ng buhay na marangya habang kaming mag-asawa ay pinupulot nyo lang sa kalsada." Ang bawat salita ni Tessa ay tumatagos sa katahimikan ng malaking bahay, tila mga hatol na hindi na mababawi. Ang tahimik na pagtalikod ni Tessa habang nakaluhod ang biyenan ay hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili at sa pamilyang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ipinakita niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagpapaalipin sa isang malupit na nakaraan. Habang papalabas si Tessa ng mansyon, napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni June at Mara. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Mara na may kausap sa telepono, puno ng tuso at kawalang malasakit. Sinabi ni Mara sa kausap na isasama lamang niya ang matanda sa isang pekeng bakasyon bago tuluyang kunin ng bangko ang bahay at pagkatapos ay iiwan niya itong mag-isa sa kalsada upang hindi na maging pasanin pa sa kanyang pagtakas, dala ang natitirang pondo. Isang nakapanlulumong katotohanan ang muling tumambad kay Tessa. Ang mismong taong pilit na pinoprotektahan ni Doña Pasita ang siya ring unang magtatapon sa kanya sa basurahan. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging saksi sa isang mas malalim na pagkakanulo na mangyayari bukas bago pa man tuluyang sumapit ang gabi ng paniningil. Ang amoy ng umuusok na puto-bumbong ay unti-unting pumuno sa maliit na bodega. Isang halimuyak na nagdadala ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Maingat na inihahanda ni Tessa ang bawat piraso, nilalagyan ng saganang mantikilya, asukal at niyog
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito inilagay sa mga bilao para ibenta sa palengke. Ang huling batch na ito ay inilaan niya para sa kanyang sariling pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-akyat ng puting usok mula sa kawayang pasingawan, bumalik sa kanyang gunita ang kanilang kabataan ni Rafael. Noong ang isang piraso ng kakanin na pinagsaluhan nila sa tapat ng simbahan ay sapat na upang pakiramdaman nilang sila ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang alaalang yon ang nagbigay ng tamis sa kanyang pagod. Isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa simpleng pagmamahalan. Sa isang sulok, nakatayo si Rafael sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Isinusuot niya ang kanyang lumang barong, ang kaisa-isang formal na kasuotan na itinago niya sa loob ng maraming taon. Maingat itong pinalansya ni Tessa kaninang hapon. Tinitiyak na bawat tupi ay tuwid at walang bahid ng gusot. Kahit nakupas na ang kulay nito at medyo maluwag na sa kanyang katawan, ang tindig ni Rafael ay punong-puno ng dignidad. Wala na ang anino ng lalaking laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Nilapitan siya ni Tessa at inayos ang kwelyo ng kanyang barong. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin, isang piping usapan ng pag-asa at paninindigan na hindi na kailangan ng anumang salita. Bago matulog, naupo si Tessa sa tabi ni Maya at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Ipinapaliwanag niya sa anak sa pinakamahinahong paraan na bukas ay may malaking laban silang haharapin, hindi upang manakit, kundi upang bawiin ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Nakinig ang bata nang may katalinuhan sa kanyang mga mata, tila naiintindihan ang bigat ng tungkulin ng kanyang mga magulang. Matapos makatulog ni Maya, lumabas ang mag-asawa sa maliit na balkonahe ng bodega. Magkahawak kamay silang tumingala sa bilog na buwan na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa madilim na eskinita. Sumandal si Tessa sa matikas na balikat ni Rafael, ninanamnam ang init ng katawan ng asawa na nagsisilbing kanyang tanging kanlungan. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Tinawagan ni Tessa si Attorney Celestino upang linawin ang huling bahagi ng kanilang plano para sa susunod na gabi. Tinitiyak nila na bawat dokumento ay handa na at bawat hakbang ay ayon sa batas. Alam ni Tessa na hindi sila papasok sa party ni Mara upang mag-iskandalo, kundi upang itayo ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Handa na siyang harapin ang mga taong nagpahirap sa kanila, bit-bit ang katotohanang magpapalaya sa kanilang pangalan. Gayunpaman, ang kanilang tahimik na gabi ng paghahanda ay biglang naputol nang sumapit ang umaga. Ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng katahimikan, kundi isang balitang yumanig sa kanilang kinalalagyan. Isang mabilis at malakas na pagkalampag sa pintuan ng bodega ang nagpagising sa kanila. Pagbukas ni Tessa, bumungad sa kanya si Aling Nena. Ang kanyang muka ay puno ng matinding kaba at ang paghinga ay mabilis at putol-putol. "Tessa! Rafael! Gising na kayo!" Sigaw ni Aling Nena habang pilit na humahabol ng hininga. May mga pulis na nagpunta sa mansyon ni na Doña Pasita. Maraming tao sa labas at ang mga gamit nila ay inilalabas na sa kalsada. Ngayon na ang foreclosure, Tessa. Ngayon na ang araw na mawawalan sila ng lahat. Ang gabi ng paniningil ay dumating na hindi suot ang marangyang hiyas, kundi ang baluti ng katotohanan. Sa loob ng dambuhalang ballroom ng isang tanyag na hotel, ang liwanag mula sa mga naglalakihang ang chandelier ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling alak at mga hiyas na suot ng mga panauhin. Ito ang gabi ng Grand Investors Party ni June at Mara, ang huling pagtatangka nilang makakuha ng pondo upang takpan ang kanilang mga kasalanan. Nakatayo si Mara sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono at buong pagmamalaking nagkukwento
tungkol sa kanilang tagumpay at karangalan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kayabangan. Tila ba hindi sila nakatuntong sa isang gumuguhong palasyo ng kasinungalingan. Subalit ang lahat ng tawanan at tunog ng nagtatama ang kristal na baso ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok si Tessa at Rafael, kasunod si Attorney Celestino. Wala silang suot na mga diamanteng nakakasilaw, ngunit ang bawat hakbang nila sa pulang alpombra ay nagtataglay ng bigat na hindi kayang tapatan ng salapi. Isinuot ni Rafael ang kanyang lumang barong na may kagalang-galang na tindig, habang si Tessa ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag na nagmula sa isang pusong malaya na sa takot. Nang makita sila ni Mara, isang mapanuyang halakhak ang pumailan lang mula sa mikropono na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. "Tingnan ninyo, mga panauhin," pangungutya ni Mara habang itinuturo sina Tessa. "Ang mga squatter na naligaw sa ating pagtitipon. Security, ilabas ang mga palamuning ito. Hindi sila nararapat sa lugar na ito." Hindi kumibo si Tessa. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa gitna ng bulwagan habang ang lahat ng mata ng mga bilyonaryo at negosyante ay nakatuon sa kanila. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Attorney Celestino at itinaas ang isang opisyal na dokumentong may selyo ng korte, isang restraining order at isang notice of fraud. Ang katahimikang namayani ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong ballroom. "Hindi kami ang naligaw, Mara," simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bakas ng panginginig, kundi ang katotohanan na matagal ninyong ikinulong. Inilabas ni Tessa ang nilalaman ng kanyang puting folder. Binasa niya ng malakas ang ulat mula sa bangko na nagpapatunay na ang mansyong kinatatayuan ni na Doña Pasita ay opisyal ng rematado at ang kumpanyang iniaalok ni na June sa mga investors ay isang malaking scam na nakabase sa mga pekeng dokumento at ninakaw na pagkakakilanlan ni Rafael. Ang bawat pangungusap ni Tessa ay tila isang hampas ng martilyo na bumabasag sa bawat haligi ng kasinungalingan ni Mara. Nakita ni Tessa kung paano uunti-unting nawala ang kulay sa mukha ni June. Ang kanyang bayaw ay tila naging isang estatwa, namamawis ng malapot habang ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang mga investors na kani-kanina lang ay nakangiti ay isa-isang napatayo. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng poot at pagkadismaya ng mapagtantong naloko sila. Ang mga gwardyang inutusan ni Mara ay napatigil, hindi alam kung sino ang susundin, habang ang awtoridad ng batas ay unti-unti nang nararamdaman sa loob ng silid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na humarang si Rafael sa harap ni Tessa. Ginawa niyang pananggalang ang kanyang sarili, pinapatunayang siya na ang tunay na haligi ng kanyang maliit na tahanan. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay June, isang tahimik na pagpapakita na ang panahong siya ay isang sunod-sunuran ay tapos na. Nang mapagtanto ni Mara na wala na siyang matatakasan, na ang lahat ng kanyang pinaghirapang imahe ay nagkadurog-durog na sa harap ng lipunang pilit niyang niloloko, isang hindi makataong galit ang bumalot sa kanya. Wala sa sariling dinampot ni Mara ang isang kristal na baso sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at ang kanyang mukha ay namula sa sukdulang kahihiyan. "Sinira mo ang buhay ko!" sigaw ni Mara na tila isang hayop na nasusukol. Buong lakas na ibinalibag ni Mara ang baso patungo sa direksyon ni Tessa. Ang matinis na tunog ng nagkadurog-durog na kristal sa matigas na sahig ay bumasag sa lahat ng natitirang ingay sa loob ng ballroom na nag-iwan sa lahat ng nakasaksi sa isang nakabibinging takot. Bago pa man tuluyang dumapo ang mga pira-pirasong kristal sa balat ni Tessa, isang mabilis at matatag na kamay ang humuli sa pulso ni Mara. Ang pagpigil na yon ni Rafael
ay hindi lamang isang pagliligtas, kundi isang huling hangganan na iginuhit sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga mapang-aping kamag-anak. Nanlilisik ang mga mata ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging matigas at may awtoridad na hindi kailanman narinig mula sa kanya noon. Wala ka nang sasaktan sa pamilya ko, Mara, matigas na sabi ni Rafael habang dahan-dahang ibinababa ang nanginginig na kamay ng kanyang hipag. Tapos na ang panahong kayo ang nagdidikta kung kailan kami dapat masaktan. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga malalaking pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan mula sa Anti-Fraud Division at mga opisyal ng pulisya na pinangunahan ng mga dokumentong hawak ni Attorney Celestino. Ang kislap ng mga panyas na bakal na inilabas ng mga awtoridad ay tila naging huling kislap ng huwad na tagumpay ni June. Sa harap ng lahat ng kanyang mga itinuturing na kaibigan at kasosyo, narinig ang paglak ng mga posas sa mga kamay ni June. Ang kanyang bayaw ay napayuko. Ang mamahaling polo ay nabasa ng malamig na pawis habang dinadala siya palayo dahil sa kasong falsification of public documents at malakihang estafa. Bumagsak si Mara sa sahig. Ang kanyang marangyang bestida ay nakasalampak sa gitna ng mga basag na kristal. Wala na ang matinis niyang halakhak. Ang tanging naririnig mula sa kanya ay ang hikbi ng isang taong nawalan ng lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang katayuan, at ang mga kaibigang kani-kanina lang ay pumapalakpak sa kanya. Ngunit ngayon ay tinititigan siya ng may pandidiri at pilit na lumalayo. Ang palasyong gawa sa buhangin na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng tinangay ng alon ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Doña Pasita. Ang kanyang anyo ay malayong-malayo sa dati niyang marangyang hitsura. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang balabal, at ang kanyang mga mata ay pagod at namamaga. Nakita niya ang kanyang paboritong anak na si June na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, nakita niya si Tessa. Mabilis na lumapit ang matanda, akmang luluhod sa paanan ni Tessa upang muling gamitin ang kanyang luha at magmakaawang bawiin ang kaso upang iligtas ang kanyang mahal na anak. Ngunit bago pa man madampi ang mga tuhod ng matanda sa sahig, maingat siyang itinayo ni Tessa. Ang hawak ni Tessa sa mga balikat ng biyenan ay banayad ngunit may distansya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng paghihiganti, tanging malalim na kapayapaan at pagpapasya. Hindi na ako ang magdedesisyon dyan, Ma. Korte na ang humusga. Malumanay ngunit pinal na sagot ni Tessa. Pinatawad ko na kayo sa lahat ng sakit, pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko uli kayong sirain ang buhay namin. Ang katarungan ay para kay Rafael at para kay Maya. Kinuha ni Tessa ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Doña Pasita. Ang huling haplos na yon ay hindi tanda ng muling pagbabalik sa ilalim ng kapangyarihan ng matanda, kundi isang tanda na si Tessa ay nananatiling tao sa kabila ng lahat ng kalupitang dinanas niya. Isang patunay na hindi siya naging kasing sama ng mga taong umapi sa kanya. Naglakad palabas ng ballroom sina Tessa, Rafael at Attorney Celestino. Habang tinatahak nila ang tahimik na pasilyo patungo sa labas ng hotel, naramdaman ni Tessa ang malamig at sariwang hangin ng gabi. Wala silang dalang kahit anong yaman mula sa pagtitipong yon, ngunit ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanilang balikat ay tuluyan ng naglaho. Lumingon si Rafael sa kanya at ngumiti. Isang tunay at tapat na ngiti na nagsasabing sila ay malaya na. Tara na sa bahay, bulong ni Rafael habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Tessa. Napangiti si Tessa, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Saan tayong bahay uuwi? Tanong niya, na alam ang sagot sa kanyang kalooban. Sa tahanang tayo ang gumawa, sagot ni Rafael. Kung saan laging may sapat na pagkain at higit sa lahat, laging may sapat na pagrespeto. Lumipas ang 1 taon
na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Ang sikat ng umaga sa tondo ay hindi na nagdadala ng panlalamig sa puso ni Tessa, kundi ang init ng bagong pag-asa. Ang bawat sulok ng kanyang sariling kainan, ang Tessa's kakanin at iba pa, ay punong-puno ng buhay. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang nagtatama sa mga porselanang plato ay nagsisilbing isang masayang musika sa kanyang pandinig, malayo sa matitinis na sigaw at pangungutya na dati niyang kinagisnan. Dito, ang bawat taong pumapasok ay tinatanggap ng may ngiti at walang sino man ang umaalis na gutom, ang sikmura o ang puso. Maayos na nakasuot ng kanyang uniforme si Rafael na muling nagtuturo sa paaralan ng may taas na noo at malinis na pangalan. Pagkatapos ng kanyang klase, agad siyang didiretso sa kainan upang tulungan si Tessa. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi na base sa utang na loob, kundi sa isang malalim at tapat na pagkakaisa. Pinagmasdan ni Tessa ang kanyang asawa habang buhat nito ang malusog at tumatawang si Maya. Ang anino ng lungkot sa mga mata ng bata ay tuluyan ng napalitan ng kislap ng kagalakan. Mula sa radyong nakapatong sa estante, narinig ang balita tungkol sa huling hatol ng korte. Si June ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa bilangguan, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati niyang kinabaliwan. Samantala, may mga balitang nagsasabi na si Mara ay nakikitang naglalako ng mga pekeng pabango sa mga bangketa. Laging umiiwas sa tingin ng mga taong dati niyang hinahamak. Ang palasyo ng kasinungalingan na itinayo nila ay naging isang malupit na bilangguan ng kanilang sariling budhi. Isang hapon, habang nag-aayos si Tessa ng mga upuan, pumasok ang isang matandang babae. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang lumang abaniko. Si Doña Pasita. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding pangungulila. Sa halip na ipagtabuyan, marahang lumapit si Tessa at inalalayan ang biyenan patungo sa isang komportabling upuan. Inihainan ni Tessa ang matanda ng isang mainit na sabaw at isang platito ng puto bumbong. Ang pagkaing dati ay ipinagkakait nila sa kanya. Ang pag-iyak ni Doña Pasita habang humihigop ng sabaw ay isang piping pag-amin sa lahat ng kanyang pagkakamali. Pinatawad na siya ni Tessa, hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Ngunit sa kabila ng pagpapatawad, malinaw ang mga hangganan. Hindi na muling papayag si Tessa na maging alipin sa ilalim ng iisang bubong. Ang kanyang kapayapaan ay kailanman ay hindi na niya ipagpapalit sa huwad na pagkakaisa. Tumingin si Tessa sa kanyang mag-asawa na abala sa paglilingkod sa mga mamimili. Ang 4 na mangkok na kanin na dati ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan ay napalitan na ng saganang hapag na para sa lahat. Napagtanto niya na ang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa taas ng pader o kislap ng chandelier, kundi sa dami ng respetong inihahain sa bawat kasapi nito. Ang katarungan ay nakamit na at ang bawat sugat ay unti-unti nang naghihilom. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang awit ng tagumpay at pagbangon. Habang lumulubog ang araw, nananatiling maliwanag ang puso ni Tessa. Baon ng aral na ang pagmamahal na may dangal ang tanging kayamanang hindi kailanman mapapatungan ng anumang halaga.